Palaging iiyak at magsisisi ang taong nang iwan sa inyo or palaging iiyak at magsisisi ang taong nagkakasala o nananakit sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po sa aking video dito sa loob ng aking channel, meron pong nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp at ako po ay nagsasabi sa inyo na huwag nyo na po itong pansinin para maiwas or maiwasan po ang mga scam na kanilang mga ginagawa. So mag-iingat na lamang po para hindi po masasayang po ang inyong mga pera. Ngayon po, kayo ba ay nasaktan? Kayo ba ay sinaktan or wala kayong kasalanan at yung taong gumawa sa inyo nito ay sobrang masaya at pinagtatawanan lamang kayo or di kaya ng inyong ex, iniwan kayo ng inyong ex at nagiging masaya sila ngayon at ikaw ay luhaan pa rin hanggang ngayon. Gusto nyo ba na sila mismo ang iiyak or palaging iiyak at hindi magiging masaya sa kanilang mga ginagawa sa inyo or lagi ito magsisisi kung bakit ito nagawa nila sa inyo? Sobrang napaka-effective nitong aking ituturo sa inyo. Ngayon, paano sila iiyak sa inyo? Paano kanila iiyakan? Paano sila magsisi kung bakit kanila sinaktan? Dito po ay pwede itong gawin sa kahit kanino basta't ito ay nakagawa ng kasalanan sa inyo. Kung ang tao ay nakagawa ng kasalanan sa inyo, pwede ninyo itong gawin para sa kanya upang magsisi lamang or magsisi siya kung bakit niya sinaktan ng ganito. At siguraduhin po ninyo na ang taong yun, sila po ang may totoong kasalanan sa inyo at hindi po ikaw. Kung ikaw naman ay may kasalanan sa kanila at ginantihan ka lamang dahil nasaktan sila, huwag nyo na po itong gawin. Pero kung sila po ay may totoong pagkakasala sa inyo o kasalanan, pwede ninyo itong gawin. So, kailangan ko itong sabihin sa inyo na kapag sila or ikaw ay may kasalanan sa kanila, tapos gagawin mo ito para sa kanila, ikaw po ang laging iiyak or ikaw po ang magsisisi sa inyong ginawa. So, siguraduhin lamang na sila po mismo ang may kasalanan sa inyo. So, ngayon, kapag sila mismo ang may kasalanan sa inyo, gawin ninyo ito para sa kanya. Kailangan mo dito, ito ay wala akong papaya, pero kailangan na papaya ang inyong gamitin. So ngayon, lemon lamang muna ang aking ipapakita sa inyo dahil ituturo ko sa inyo paano gagawin. So, lemon lang muna or papaya po ang ating kailangan dito. Papayang hilaw po. Papayang hilaw. So, ayun po, papayang hilaw. At kung hindi ninyo alam ang tunay na pangalan at apelyido ng inyong target, kailangan ninyo dito ng kanyang larawan. Pero kung alam ninyo ang tunay na pangalan at apelyido ni target, so pangalan po or papel lamang ang inyong gamitin. Wag na pong larawan. Or pwede rin dalawa, pangalan at yung kanyang larawan. And syempre, kailangan natin dito ng panulat. Kailangan din natin dito ng puting kandila at posporo or di kaya lighter para pangsindig. Ngayon po, kapag ready na yung mga bagay o materials na ating gagamitin sa paggawa ng ritual na ito, ang isunod po ninyong i-ready is inyong sarili po. Isunod ninyong i-ready ang inyong sarili. Kailangan na alam po ninyo sa inyong sarili na gustong-gusto ninyo itong gawin at lubos po kayong naniniwala sa dapat ninyong gawin o sa ritual. Ngayon, kailangan na mag-isa ka, mas mainam na sa kwarto mo ito gawin ang isang ritual. Ngayon, kapag ready na, pwede mo na itong simulan. Una, sindihan mo muna ang inyong kandila. Sindihan nyo muna ang kandila para magbigay ito ng malakas na energy sa inyong gagawin. Kandila po, sindihan. At humanap kayo ng pangbutas. Kutsilyong maliit, butasan ninyo ang inyong papaya. Butasan ninyo ang inyong papaya hanggat sa makita ninyo doon sa loob yung mga buto nito. So, butasan nyo lamang ng maliit lamang. Sobrang liit lamang, ganito lamang.
butasan ninyo. Kapag nabutasan nyo na ito at nakita nyo na ang buto doon sa papaya, kunin ninyo ang larawan or di kaya'y pangalan lamang at apelyido ni target. Iro-roll mo lamang siya ng ganito. Pero wag dapat papunta sa inyo. Yung pag-roll ninyo ng kanyang pangalan or di kaya'y larawan, papalabas po dapat. Ngayon, kapag na-roll nyo na ito, yung butas ng papaya, ilagay nyo po ito doon sa loob. Ilagay nyo po talaga doon sa loob yung pangalan or di kaya yung larawan kung ano man yung inihanda ninyo. Ilagay ninyo doon at kunin ninyo ang inyong kandila, yung butas ng kandila ng papaya, patakanin nyo ito ng patakan ng kandila, ng wax. At sasabihin ninyo, paulit-ulit ninyo sasabihin ang pangalan niya at apelyido at sasabihin mo, simula ngayon, pagsisisihan mo ang lahat ng mga ginawa mong kasalanan sa akin. Pagsisisihan mo ang lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Pagsisisihan mo na iniwan mo ako or sinaktan mo ako. Lahat na kung ano man yung nagawa niyang kasalanan sa inyo, sasabihin ninyo dito hanggat or habang pinapatakan ninyo ng kandila yung butas ng papaya na kung saan nandoon yung inyong ginawa. So, patakan nyo lamang ito at sasabihin ninyo dito lahat-lahat ng nagawa niyang kasalanan, lahat-lahat po, wala na po kayong ititira. So, ayun po, hanggat sa matakpan yung butas ng papaya sa wax ng kandila. Ngayon, kapag natakpan na ito ang butas, kumuha ka ng telang itim at ibalot nyo po ang papaya sa telang itim at ilagay po ninyo sa madilim na lugar upang magsisi yung taong inyong ginawan at iiyak ng iiyak lamang ito at manghingi ito ng tawad sa inyo. So ngayon, pagkalipas ng 3 araw or 7 araw sa pagtago mo ng papaya, kunin mo ito at ibaon nyo po ito sa lupa. Humanap kayo ng pagbaunan. Dapat po, ibaon po ito, hindi po tapon. Baon po dapat. So, ayun po, gawin ito lamang sa araw lamang ng Tuesday or Friday. Pero dapat gawin ninyo ito sa gabi. Gawin ninyo ito sa gabi ng kahit anong oras mula alas 6 hanggang alas 12 lamang. Wala nang iba. Hindi na pwedeng alauna. Dapat po, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng Tuesday or Friday. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.